Ano, kumusta? Ha? Ano pag-uusapan natin? Hindi, naalala ko kasi EDSA 2 eh. Di ba? Veterano kayo ng EDSA 2 eh. Oo. Ah, talaga? Eh, sobra. Naalala ko Veterano lang kayo. eh. Sa DOS, tinagaw ko yung mic kay Chito Gascon. Sabi ko, Tapos, let us now declare the seat of the president vacant. Yun pala. Yun pala, ang papalit pala sa seat of the president si Gloria Macapagal Arroyo. bakit? Hindi ba? Hindi pa obvious? Nagsisi ka eh. Oo. Sabi ko Hindi kasi, ganun. sabi ko kay Randy David, bakit di pa natin i-declare ang vacant yung seat ng presidente? Eh, uprising naman ito. Mm, So, inagaw ko kay Chito. Si Chito Gascon yung MC eh. mm. Tapos, isip-isip ko, afterwards, naku, si GMA ang pumalit. Ano ba yun? From bad to worse? Yan ang problema minsan sa mga uprising. Diba? Hindi mo alam kung sino papalit. Hindi, actually, alam naman kung sino papalit. Alam Uh, naman. Hindi, pero ang kasi noon, dahil yung EDSA DOS ay uprising, dapat ang pumalit ay isang parang revolutionary government, parang council. Diba? Ah, Pero uprising okay. eh. Ang So, ginawa nila, kasama, ang tawag doon, yung constructive resignation yan, ng Supreme Court. para ma-justify yung pag-assume ng Vice President. Na, Ah, naisahan ka rin, no? Ang dami, doon ko first time narinig yung uh, constructive resignation. Parang ngayon, narinig ko yung de facto dismissal. dismissal. Parang hinahanap ko eh. Hinahanap ko yung de facto dismissal, hindi ko rin mahanap. Nakatatlong Ac- basa ako ng Article 11 ng ating Constitution tungkol sa impeachment. Actually, dalawa yung ano eh, dalawa yung legal concept na talagang sobrang talino eh, no? Yung sinabi ni Francis Tolentino, functionally dismissed. Tapos yung umikot naman na draft resolution, de facto dismissal. Ano kayo susunod? Impacto Na, dismissal. na practically magkatulad naman, di ba? Dinedenay pa. Dinedenay ni Cheese na wala siyang alam dyan. Dinedenay Taga ni lang. Majority Floor Leader, Sa, wala siyang alam dyan. Senator, sorry. Pareho kami ng kalokohan ni Menchie Yamamoto. Pagkasabi ko ng impacto dismissal. Yun naman yung pagkakapost niya. So, may meeting of the minds ah. Okay, sige. Para Impacto dismissal. magparehas kayo ng wavelength. Buti na lang tayo Ah. hindi. Doon pala sa mga nagtatanong nung Chisoros, kasi may mga ano eh, natatawa eh. Ang definition ko po ng Chisoros, yung ano yung thesaurus? Yung naghahanap ka ng kahalintulad na salita sa isang salita. Kasi 'di ba parang ganun si Senator Cheese. Sobrang wide ng kanyang vocabulary na hindi sapat na gamitin yung isang kataga. Kailangan dalawa, tatlo. Ayun. Kaya Ikumpara masarap mo yan. pakinggan. Mga learned daw yan, no? Si Cheese, no? Si Francis Tolentino. Nakatatlo yata ang kanyan eh. Masters of Law sa tatlong iba't ibang foreign schools. Pero, Mm. ayun, napakagaling nila. Sobra sa galing. Nakaisip sila ng, ang tawag dyan, de facto dismissal. Impeachment. Diba? Eh, kahit Yun. saan mo tignan sa ating konstitusyon, wala namang ganon. Diba? Hindi mo naman pwedeng i-dismiss bilang Senado yung impeachment. Kahit nga trial court ka, hindi mo pwedeng i-dismiss. Dapat lang, ang pwede mo lang gawin, acquit or convict. Di ba? Mm. So, saan nila nakukuha yun? Talaga impunity eh, no? Talagang ginagago tayo eh. Matagal na tayong gago, ginagago pa tayo. Yun nga yung pinaka nakaka-insulto, yung gago ka na, gagaguhin ka pa. Tama, tama. Yung bobo ka na, binobobo ka pa. Oh, masakit Anong yun. itsura mo nun? Di ba? May naisip akong hirit pero I won't say it. That would be Uh, considered a friendly fire. parang pala eh, parang full pulse. Ano? Nanood mo ba yung friendly fire? Napanood ko yung portion eh kasi may nagpadala sa akin eh. Parang may nabully doon ah. may, may nabully eh. Okay. Actually, naaawa ako doon sa mga profesor ng batas eh, diyan sa UP. Napalabas,
napilitan tuloy maglabas ng statement. Naawa ako kasi naglabas sila ng position paper tungkol dito sa impeachment trial. Pero parang hindi nila kayang tapatan yung talino ni Francis Tolentino eh. Ay, tatlo yung kanon eh. Tatlo yung masteral noon, di ba? Hindi ko alam eh. Pero laban parang doon. hindi nila kayang tapatan. Nag-invoke pa ng Jeffersonian Eclabu, di ba? Kaya mo yun? Chokchak, Chenes, and Eklabu. Hindi natin kaya yan. Oo. Ano kaya pakiramdam ni Jefferson? Oo. Ang alam ko, Jefferson Starship eh. Oo nga, pero medyo naawa lang ako rin sa mga professor ng UP na lumalabas na hindi sila kagalingan kasi parang hindi nila kayang tapatan yung yung legal minds na pinagsama ng ilang mga senador. Una, siguro yung nag-draft nung Senate resolution na ang umamin ay ang opisina ni Senator Bato. Diba? Ngayon, di mo na alam sino talaga gumawa. Dahil sabi ni Senator Jinggoy, last week pa niya nakita yon. Sabi ni Amy Marcos, nakatatlong draft na yung nakita niya. So, sabi ng Senate President, wala akong alam dyan. Diba? Sabi ng Majority Floor Leader, wala akong alam dyan. Siya yung unang nag-develop ng concept ng de facto dismissal, tapos wala siyang alam. Yan ang problema eh. At least may kaunting hiya. Hinahiya nila yung resolution. Kahiyaan ba yan? Ang sa akin, duwag eh. Kasi hinahiya yung resolution. Pwede na rin, mga tinaga. Ang dali kasing i-deny eh. Di ba? Alam naman natin ganun nagsisimula yung pagpapaikot ng papel eh. Pero dahil siguro napahiya sila rin sa konsepto na sinusulong noon, biglang naging hot potato, oy, wala kaming kinalaman dyan. Pero at least si Bato umamin ha. Galing sa opisina ko yan, di ba? Yun ang matapang. Di ba? Na-check mo ba yung grammar ng resolution? Hindi, binasa ko lang na-amuse ako eh. Pinakamagandang argumento ron yung sinasabi na dapat i-dismiss dahil hindi mabibigyan ng right to speedy trial yung vice presidente dahil unable yung Senado na makagawa ng impeachment trial. Parang ganito yan babagalan natin, hindi tayo kikilos, slow motion. Hindi natin mabigyan ng speedy trial kasi ayaw natin gawin yung trial. So, hindi natin pwedeng gawin to. I-dismiss na lang natin. Diba? Para kang dinuraan sa mukha eh. Diba? Pinadala sa'yo ng Pebrero, tapos ayaw mong tangkilikin, ayaw mo i-convene, dahil pinagdedebatehan nyo kung ibig sabihin ng forthwith. Tapos ngayon, sasabihin mo, kulang sa oras eh. Diba? Talagang ginagago ka eh. kaya purong rant ng host eh. Hindi nga. Daman niya na ginagago siya. Yun nga yung pinakamasakit eh. Di ba meron naman tayong tinatawag na self-awareness eh, na hindi common sa maraming tao, lalo sa mga nasa politika. Minsan, di ba pag tumitingin sa salamin, alam mo naman, gago tong nakikita kong tao sa salamin. Aminado ako. Tapos yung gago na yun, pag ginago mo pa, talaga magpupuyos yun. Pero hindi dinaga. Ginago lang. May dinaga ba? Kasi medyo napakatahimik kasi ng mga senador eh, no? May ilang nagsasalita na, di ba? Example, si Senator JB, di ba? Sinabi niya na hindi naman porke pabor ka na ituloy yung trial, pabor ka na para sa conviction. Tama naman. Pero iba, mga tahimik pa eh. Siyempre, sinusukat ba nila? Kinakalculate pa nila? Saan ba yung aming political future dito? Diba? Lalo na, tahimik naman yung Malacanang. Anything goes. Ganun yung pakiramdam nila. Tahimik yung Malacanang, anything goes. Pwede pala. Wala palang kahit yung mga administration na senators. Pwede silang pumunta rito o pumunta dyan. Dahil wala namang atas dahil separate kasi ang Senate sa executive unless hindi mo alam. Hindi ko alam eh. Dapat ba magsalita muli ni President Marcos? Or can he just ignore this mounting public pressure?
Mukhang may ibang pressure na pinanggagalingan siya. Baka iniisip niya, baka yung nag-mobilize nung January ano ba yun, 13? 17? Kalimutan ko na yung date eh. Baka mag-mobilize uli ngayon. At baka may parating na next na mobilisasyon, hindi na sa Luneta. Baka malapit na sa Malacanang. So may mga ganyan. No? Charot. Ikalawa, baka may nagsasabi sa kanya, boss, huwag mo na suportahan yan. Pag natalo yan, baka sumabog sa mukha mo, katulad ng midterm elections. No? Baka may nagsasabi sa kanya gano'n. Ikatlo, baka may nagsasabi sa kanya, boss, kahit hindi ito matuloy, kaya naming talunin yan sa 2028. Dahil siya ay damaged goods na at siya ay pwedeng sampahan ng kaso na criminal cases. Kaya huwag ka magalala, boss. Kahit hindi yan makonvict ngayon o kahit hindi matuloy yan, no? Secure yung 2028 para sa atin. So, Sinong advisor yun? Parang masarap sagutin ng isang malaking good luck, ah. kaya hindi mo alam eh, dahil hindi mo alam kung sino yung nakapaligid dahil wala namang revamp. Ang na-revamp yung mga presidential advisor for Muslim affairs, for special concerns, for urban poor. Di ba? Naubos yung advisors eh. Kaya hindi mo na alam kung sino natin ang advisor. Pinaisip ako pero sorry sa example, ah. Parang yung episode natin sa Barberia, yung ginugupit ang kabos pero parang ginupitan lang yung dulong-dulo eh, no? Tapos ang tagal Revamp eh. Akala mo iba Parang natatense ka nun eh. Kasi nanonood na episode natin nun, nakapansin eh, isang oras ang ginugupitan to. Kinakabahan eh. O pala, yung parang hindi tinanggap yung resignation ng yung isang presidential advisor for Sino? anti-poverty. Hindi tinanggap? Oo. Baka Well, yun yung nag-advise, baka yun yung natira na advisor. Hindi na. Ganun ba? Well, we're very, very happy kasi talaga, hindi ko pa nababalitaan ha. Seryoso, so hindi tinanggap yung resignation ni Secretary Larry Gadon. Hindi na. Nako. So, shout out kay Secretary Larry Gadon. Good job. Hindi tinanggap yung inyong resignation. So, well deserved. Kahit tanggapin yung resignation niya, ay mataas pa rin yung kanyang self-esteem. Yan ang pinagkaiba ni Secretary Larry Gadon. You can never put him down. Pero yun ang tingin ko rin sa revamp na yun, no? Parang nagpagupit ka, sinabi mo, magbabago ka ng hairdo. Paglabas mo rin sa parlor, tinirim lang yung patilya eh. Tapos lumabas ka, ganun pa rin. Or yung bigote na nabawasan yung gitna. Yung kalahati lang. May bigote pa rin. Kasama ka ba sa mga pagkilos? Hindi kailangan. Hindi ko naman trabaho yung pagkilos eh. No? Ito lang, medyo nilalahad lang natin yung ating opinion at yung ating pagtingin sa mga bagay-bagay. Pero hindi naman natin trabaho na mag-rally. Mag-serve ka lang. Diba? Sa Lunes kasi, saka sa Martes at saka sa Miyerkules, may pagkilos yung dalawang malalaking grupo. Yung Tindig Pilipinas at saka yung PIM, People's Impeachment Movement. Ano mangyayari? Dahil yung Tindig Pilipinas, di ba, kasama yan sa nag-file ng first impeachment complaint. So, magmamobilize sila, siguro, mga 10,000, magsisimula sila dun sa film center, tapos mamarcha sila papuntang Senado. Tapos, kinabukasan, Tuesday, may magbibigil. Siguro mga 1,000 estudyante, Gen Z. Bibigil sila hanggang gabi, hanggang alas 12, magpaprograma, magkakwentuhan, ano bang at stake dito? Ano bang mapapala ng kanilang kinabukasan kung ito ay patuloy na gagawin ng Senado with impunity. Pero kinabukasan, yan na yung mas malaki. Dahil dyan daw kasi magko-convene yung Senado para i-formalize yung de facto dismissal. So, yun, 3 araw yan. Film center din ang simula. Pero this time, parang baka umikot sa Senado. Umikot ng ilang beses. No?
Hindi naman para Mag mag-collapse yung wall ng Jericho Senado. March ba talaga? Jericho Puro March? Ah, so participants. seryoso Hindi naman, yun? hindi Jericho naman, hindi March? naman. Dahil yung iba baka magalit dahil pag tinawag mo Jericho, baka sabihin pro-Israel eh. Hmm. Napaka Kaya, ano naman kaya nun natin, no? ikot lang. No? Sana naman mayanig yung mga dinaga. Meron Yung mga ba? dinaga. No? At medyo tumapang para gawin yung kanilang constitutional duty. Dahil klaro-klaro ng Constitution eh. Klaro-klaro ng mga deliberation dun sa 87 Constitution eh. Wala naman, there's no such thing as de facto dismissal of impeachment. There's no such thing as a protracted forthwith. Protracted forthwith. Wala naman ganun eh. Diba? Hmm. Ibig sabihin, kaya nga in-specify ng gusto at hiniwalay yung provision para sa impeachment para very clear, very concrete na hindi ito pwedeng upuan lamang ng Senado. At pagkatapos upuan, ay sasabihin nila ay sorry, kinulang sa oras. Sorry, no? Ano tayo mo kanina? Na-deny yung hustisya dahil justice denied. Justice delayed, justice denied. Justice delayed is justice denied, di ba? Ganun yung isipin nila. Kaya, nagtataka ako, ba't nila pinaproblema yung 20th Congress? Ibang labanan yun eh. No? Problemahin nila yung mag-convene sa trial court sa 19th Congress. Kung concerned sila sa continuity, mas lalong kinakailangan nilang gawin. Mas lalong kinakailangan nila i-convene. Diba? Pero yung continuity, bahala na yung 12th Congress na magpasya doon. Diba? Baka nakikinig sila, baka nakikinig sila ron sa brightest legal luminary in the Senate now. Si Francis Tolentino. Si Pato ba yan? O si Francis. Parang naglalaban yung dahil yung isa resolution, tapos yung isa pinanggalingan ng ideya. Lagyan natin ng parehong titulo. Parang Star for All Seasons tsaka si, ano ba si Nora? Hindi ko alam eh. Ano ba yung tawag sa kanya? Di ba may megastar? Kay Sharon. At alam ko may tawag eh. Okay. Kung si Francis Tolentino yung brightest legal luminary, siguro si Bato yung shiniest. Yun na lang. Tapos, yun, superstar. Nakalimutan ko. Superstar. Pinaalala. Superstar. Let us give credit where credit is due, di ba? Kahit meron tayong mga reklamo dati kay Coco Pimentel, dahil katulad din siya ni Francis Tolentino eh. Patapos na eh, di ba? Pero siya, ang kaibahan niya, nag-scale up siya. Ang kaibahan niya ay nag-assert siya ng integrity. Di ba? Yun ang kaibahan niya. Habang yung isa, nakailang tumbling. Ang galing yan sa Aquino government, nag-tumbling sa Duterte government, naging political affairs, tumakbong senador sa Slate Digong, tapos nung nanalo yung President Marcos, tumbling naman siya uli doon. Tapos ngayon, nag-tumbling naman uli pabalik sa mga Duterte, nakailang tumbling eh. Di ba? At least si Coco, kahit patapos na rin yung kanyang termino, nag-scale up. Di ba? Tama. Nakipag-debate kay Cheese, nag-assert kay debate tungkol sa Jeffersonian Eclabu kay Francis Tolentino. Di ba? Kaya aalis siya ng Senado with dignity. Di ba with dignity? Yung isa, anong kanyang legacy na iiwan? Na magaling siya mag-tumbling? Yun ba yung kanyang iiwan? Pwede. Kaya, yun naman yung maganda kay Senator Coco. If I may say so, no? Kahit medyo pinipiti ko siya dati dahil sa handling ng Senate hearing with Digong, na-wipe out na yung aking mga counting. Umamin. Ako, Senator Coco, never ko kayo pinitik ha. Nanonood yun. Bukas kami. Hindi, no? Senator Coco, wala akong sinabi kahit isa tungkol doon sa handling ninyo nung pagharap ni Duterte dyan sa Senado. Wala kayong nadinig sa akin. Pero yung ibang palat ko sa ibang senador na kasama sa 20th Congress, hindi ko binabawi. Basta wag lang kayo mag-search ng YouTube channel natin. Kalimutan niyo yung mga sinabi ko. Okay.
Hindi, yun ang maganda kay Senator Coco. Talagang nanindigan sa tama. Kahit patapos na o lalo't patapos na yung kanyang termino. Kasi nga, tama yun, di ba? Anong iiwan mong trail? Di ba? A trail of destruction. Di ba? Or a trail of righteousness. Kaya nakabawi siya. Tama. Kahit hindi siya binanata ng host. Hindi ko talaga binanatan yan. Check na Never. rin YouTube. Siguro may I would concede siguro konting ganon siguro. Ganon lang. Hindi naman tayo bawiin. Gusto ka na, bumanti siya, pitikit tayo sa tenga, di ba? Hindi tayo papalag. Wag lang dun sa baba, masakit yun eh. Di ba? Oo. Pero ito, medyo... Lunes, may misa. May misa sila Father Flavi. Tapos, marcha. Papuntang Senado. Tapos, kinabukasan, merong vigil. Basically, mga kabataan yan. Actually, yung kasama rito sa mobilization ito, malaking bahagi mga kabataan. Sila yung gustong ganadong-ganado na sumama. Siyempre, yung mga iba may trabaho, di ba? Kaya naman, hindi naman holiday yung 9 at saka 11 Kaya yung iba may mga trabaho, mga empleyado, mga manggagawa. Pero yung mga kabataan talagang gusto sumama. Kaya asahan mo, karamihan sa sasama dyan, mga Gen Z. At saka yung generation namin, yung mga millennials. Okay. Fake news. Sa 11, yan yung moment of truth. Grabe itong mga viewers, grabe kayo. Sabi na iba, gina-justify daw ni Tolentino yung pagkatalo niya. Parang happy sila na natalo si Francis Tolentino. Grabe naman kayo. Huwag naman ganun. Ako never ko sinabi na buti natalo siya. Never ko sasabihin yan. Buti na lang natalo siya. Hindi ko sinasabi yan. Ayoko sabihin yung ganun. Never ko madidinig sa akin yung buti nga. Ayoko sabihin yan. Wala. Sinabi ko lang, nakailang tumblik siya. Oo. Diba? From the Aquino government, to the Duterte government, to the Marcos government. Ngayon, pabalik sa Sara Duterte. Hindi ko naman sabihin government. Basta wag ganun. Medyo medyo harsh yung pag sinasabi niya lagi na buti nga natalo. Tapos inuulit-ulit nyo pa na buti nga natalo. Hindi na fair yun. Diba? Ano kayo pwedeng sabihin na buti nga? Sama ng mga tao sinasabi buti nga natalo. Wag naman ganun, 'di ba? Yun. Ito sabi, another word daw, deserve niya matalo. Again, wag kayong harsh. Ayan. Natalo na nga yung tao. Kinikis-kis niyo pa na buti nga natalo. Tapos paulit-ulit pa. 'Di ba? Masakit 'yon sa mga natalo. Kiss-kiss niyo pa. Sa puwet. Grabe kayo, no? Ano kayo mukha niya, no? Yung haharap siya sa mama mo. Diba? Sa bagay, marami naman sa mga political natin, kakapal ng mukha Diba? Kakapal ng mukha depende naman siguro kung kanino ka haharap Kung haharap ka naman sa mga supporters sa mga Duterte, di bayani ka. Yun lang naman yun Sa bagay. Uy! Bumalik siya! Dating ko yan Dating presidente yata ng PDP laban, di ba? Tapos umalis o pinaalis. Nakalimutan ko yung reason niya. Ano ba yung reason niya? Dahil yata yung disagreement sa China something? Oo. So ngayon, bumalik siya sa pagiging pro-China. Ganun ba yun? Ganun ba ibig sabihin? Hindi ko alam Ako lang naman Gusto ko lang ng mga paliwanagan. Diba? Bakit pro-China ba yung mga Duterte? Are you saying na pro-China yung mga Duterte? Hindi ko sigurado. Pero binanggit lang naman na ano ba namang masama na maging probinsya tayo ng China. Diba? Ganun lang naman. Tapos sinabi naman niya na mahal niya si Xi Jinping. Hindi naman automatically pro-China ka nun, di ba? Hindi naman. Baka naman admirer lang. Basta yun lang. Sinabi niya na ano ba namang masama na maging probinsya tayo ng China. At saka wala namang mangyayari kung magreklamo tayo dun sa aggression ng China. So, tanggapin na lang natin. So, pro-China ba ibig sabihin nun? Tapos parang hindi naman. It doesn't add up. Sinabi niya na mahal ko si Xi Jinping. Na by the way, missing in action ngayon.
2 linggo na. 2 weeks na ba? 2 weeks na. Kaya nagkakagulo ngayon sa China. Yung chismis, may power struggle. Yung chismis, may coup. Yung chismis, Paano yun? daming chismis. Nako, Emperor for life yun. Paano yun? Ano, manawagan tayo? Problema pag Manawagan tayo. for life. Ibig sabihin, Ano? the buck stops with you. Lahat ng problema ng 1.4 billion na bansa ay sa'yo lang ibabato. Dahil wala, Manawagan po tayo. Ilabas niyo po si Xi Jinping. oho. Sana ho, wala namang mangyari sa inyo dahil mahal na mahal kayo ni ex-President Digong na sa ngayon, sana madalaw niyo sa ICC. Kaso baka hindi tayo maintindihan kasi hindi naman Chinese yung salita natin. Baka pwede i-translate ng Vice President kasi di ba nag-ano yun? Oo, nagkakala. Sasalita ng Mandarin yun. Medyo... Paka-translate na lang po. Nananawagan po kami sa mga nakakaalam kung nasan po si President Xi Jinping. Baka pwede pong lumabas na po kayo dahil nag-aalala na po kami. Paka-translate na lang po. Tama. Tsaka, hindi naman dahil nagsasalita siya ng Mandarin dun sa mga functions ng Chinese Embassy, hindi naman ibig sabihin na pro-China siya. Dahil actually, hindi ko na unawaan yung sinasabi niya. Pero hindi ibig sabihin na pro-China siya. Hindi. Bakit niya ba kinikiskis na pro-China yung mga Duterte? Hindi naman talaga. Oo nga. Kaya pinapaalala ko lang. At kung manalo yung mga Duterte uli, kunwari Duterte manalo sa 2028 presidential election, hindi ba na ibig sabihin na talagang babalik tayo sa embrace ng China? Hindi mangyayari yan. Malabo yan. Kaya. At hindi naman dahil bumabalik si Francis Tolentino sa mga Duterte na pinanggalingan niya, di ba, ay siya ay pro-China na. Hindi naman gano'n, di ba? Hindi naman 1 + 1 = 2 or 3. Hindi naman. 4. Hindi ako. Baka naman si Senator Francis Tolentino na sa kasamaang palad na talo, baka naman talagang ano lang, yung pinaglalaban lang niya yung konstitusyon, yung batas. Nagkataon lang talaga na iba yung pagkaunawa niya. Tama. Siguro na miss lang niya. Dahil sobrang dami ng kanyang mga titulo bilang isang abogado, sobrang dami ng kanyang mga master of law. So baka nakalimutan lang niya dahil puro si Jefferson ang binabasa niya. Si Jefferson Eclabu. Eclabu. Nakalimutan niya yung nakasulat sa Article 11 ng ating konstitusyon tungkol sa impeachment. Baka lang, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Kayo kasi masyado kayong judgmental eh. Ito mas masama sa mga viewers natin eh. Wag na kayong manood, pwede ba? Kasi medyo tabingi yung analysis ninyo eh. Yung mga pagbanat nyo kay Senator Tolentino eh. Kasi ang iniisip ko rito, baka naman yung mga professor ng UP, yung professor ng batas, yung mga tipong J. Batumbakal, Tony Lavinia, Dan Gatmaitan, miski pag samasamahin yung mga utak niyan, baka talagang hindi lang kayang pantayan yung utak ng isang Francis Tolentino. Kakain ng alikabok yung mga yan. Hindi lang alikabok. Meron pang panulak yun. Kakain ng alikabok yan. Si Francis kaya tapos na kumain, baka nabibilao ka na. Pinagtatanggol nga natin eh. Feeling ko mali lang talaga itong mga professor ng UP eh. Siguro hindi sila ganun kagalingan. Oo. Hindi naman dahil mga professor kayo legal luminaries na kayo. Correct. Ito pa, medyo naawa nga ako eh. Kasi nung insecure nga ako dahil yung posisyon ni Francis, yung posisyon ko dati, political affairs. I know. Pero kung Digong lang nga, naging political affairs. Hindi, pero at least nalaman ng mga tao yung difference. Ito yung mas magaling. Francis Tolentino. Ronald Llamas. Hindi nakagraduate yan. Walang karanasan. Ayan. Talagang napakarami alikabok ang ginahin ko. Tapos, itim na itim yung mukha sa dami ng alikabok eh, no? Naghalo na yung pawis sa alikabok, naging putik ka. Di ba? Putik na. Pero baka naman mas maganda lalaki ako pag putik yung nakapalibot sa mukha. Tingin mo? Hindi, iba kasi yung dating ng Ronald Llamas eh. Parang yung appeal ng Ronald Llamas goes beyond physical looks eh. Yeah. Ganon, inner beauty. Hindi inner beauty. May ano siya eh. Parang meron siyang rated X Factor. Meron siyang X Factor eh. Parang ganon. Sino ba kilala mo ba ganon? Meron ding iba. Oo. Nakakapogi kasi pag marunong mag-joke eh. Na naniniwala sa sarili. Totoo yan, di ba? Yung mga babae. Di ba? Minsan,
makikipag-date yung mga babae tapos yung ka-date mo, ang pogi, artistahin. Pero ang dry ng humor, napaka-boring. Yung hindi ka mapatawa. Di ba? Parang, ano pag-uusapan nyo? May ganun eh. Di ba? Ano pa Naging yun dating advice na tong portion na to eh, no? almost a compliment yan Almost. Ha? Ay, ito. Ah, Nagigit sa mga viewers natin yung ano eh. Hindi, talagang pinagtatanggol ko si Senator Edu. Talagang tinataas natin siya sa isang pedestal. No? Meron siya tinatawag na rated X Factor talaga eh. Sabi nung isang viewer, pang Viva Max daw, no? Siguro, pang Viva Max. Oo. parang nung isang gabi, nagyayaya si Res Cortez, si Mancanor. Dahil naging presidente siya ng Mowel Fund. Nagyayaya ng Oo. kwentuhan at inuman. Ano daw gagawin na ron? Naalala ko lang, siya si Mancanor, di ba, sa pelikula. Si Res Cortez. Mang Kanor ba yung role niya? Hindi kasi, uy, Oo, magaling na yung artista Mancanor yun si yung Res pelikula, Cortez, yung, no? di ba, yung latest. Tapos Hindi, yung, kasama niya si Bembol Rocco, isang kaibigan din, no? Na last month nagulpi, nakipag-away sa mga sa? nakipag-away sa mga driver ng truck. Si Bembol Rocco? Hindi, kung gano'n siya kakontrabida sa pelikula, gano'n sa tunay na buhay yun. Ah, Starter yun. talaga? Bawa sa Talaga? beer house, pag may masamang tumingin doon, sabihin mo, masama tingin sa atin, gulpihin mo, lulusubin. Ganun yun, no? Walang kwan yun. Unhinged. Ganon. Pero okay na barkada. Hindi kayo iiwanan nun. Okay. Teka lang ha. Hmm. Sabi, ano raw ang comment nyo sa statement ni Senator Joel Villanueva? Meron namang statement. Teka lang, basahin natin. Baka na-miss natin. Ano masabi ni Joel Villanueva? Parang sasalita kasi si Joel Villanueva, hindi ko masyadong naintindihan. Hindi, basahin natin. Sige, may nagre-request eh. Sige. Ang statement ka. Basahin natin. Story ng ABS-CBN News. Villanueva reminds colleagues, floor is open for motions on impeachment. Senator Joel Villanueva reminded his colleagues that the floor is open to any motion that they would want to make regarding the impeachment case of Vice President Sara Duterte, including a motion to hold the reading of the articles of impeachment earlier than June 11. Sabi niya, direct quote, kung you believe it would make a difference from June 11, June 2, the floor is open. Kung gustong-gusto na nilang mag-convene at they sincerely believe that there is a big difference between June 11 and June 2 and 11, di ba? But wala naman tayong narinig. Parang position to ni Chis Escudero. Pero biyernes na, bukas eh. So, parang multi-academic na yan. Dapat sana sinabi niya last February. Wala naman daw difference yung June 2 and June 11. Oo. With all due respect naman, schoolmate natin yan si Joel. Parang may difference. Hindi, ang difference kasi kung ginawa nyo yung trabaho nyo nung Feb pa lang Tama. Lahat naman. Grabe tong si nanonood si Epson, sabi niya, teka, balikan natin sa Tolentino. Ano bang problema niyo kay Tolentino? Parang dami na natin nasabi ko Tolentino, di ba? Ano bang problema ninyo, no? Natalo na nga, gusto niyo pang ulit-ulitin na natalo. Ano ba kayo? Diba? Huwag ganun. Pang ilan siya sa Senate? Parang teka lang, mas hanapin natin. Parang mas mataas pa sa kanya si Heidi. Hanapin natin. Teka lang. Ito na. Tolentino is number... Sakit nito. Layo pala niya. Kasi sa mga survey, nasa 18 to di ba? Pasok sa top 20 Nako, saklap pala. Number 25 siya. 7,672,929 votes. Mas marami pa si Heidi. Ang mga nakalamang pa sa kanya, si Raul Lambino, eto si Kingmaker, number 23, si Vic Rodriguez. Kingmaker yan Baka na-apekto. Kaya ganun yung ginagawa niya ngayon. Parang apektado siya. Kaya wala lang. Mas mataas pa sa kanya si Heidi Mendoza. Si Heidi Mendoza, walang ad yan sa mga booths.
Oo, hindi yan presidente ng ruling party. Mm. Siya, presidente siya dati ng PDP laban. Dating twice naging cabinet secretary, no? Naging senador, di ba? Pero tapos sa kandidato ng administrasyon. Hindi, medyo naawa naman ako. Kasi akala ko naman number 18 no? Hindi, alam ko mas mataas sa kanya si Heidi. Mas mataas pala talaga si Heidi Mendoza. Lalo na sa Kaya- usapin ng integrity. Diba? Oo. Hindi, Yun yung problema. mahalaga lamang ka sa ganon. Kahit lamang ka sa kayamanan, kahit lamang ka sa kapangyarihan, kahit lamang ka sa boto, kung kapos ka naman sa integridad, di sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Nga guys, wag naman masyadong binabalik niyo iba na pinag-uusapan namin Hinihimay na namin yung sinabi ni Senator Joel Parang hindi naman importante yung sinabi ni Joel. Kaya tama, balik tayo kay Francis ulit. may nag-request kasi. May nag-request. Ba't pilit yung binabalik kay Francis Tolentino? Hindi, naman, medyo napapagbiruan lang natin. Pero ang talagang tinutumbok natin dito, yung kanyang legal argument na sobrang galing. Talagang nakakamanghalang. Maganda isulat niya yan Parang gawin niya legal treatise, no? Parang para maunawaan at ma-enlighten yung generations to come. Kasi parang hindi sapat tong lifetime na ito para i-digest, i-ingest, and appreciate the kind of legal wisdom that comes out of his mouth, especially during the dying days of his senatorial term. Number 24, 25? 25. Diba? Okay na ba tayo? Okay na tayo. Sige. Basta, sa Lunes po, kita tayo. Magkita kayo. Huli, nadulas. ito yung political organizer na alam lahat ng detalye pero sasabihin hindi siya kasama no? Kaya nadudulas minsan Minsan lang. Kita-kita sila. Oo. Tayo naman, gusto natin makisimpatya. Asar tayo pag ginagago tayo Asar tayo. Wala naman talaga akong balak sumama dyan. Pero dahil naasar ako, na gago na nga, ginagago pa, medyo nadulas ng konti. Baka mapadaan. Oo. Baka mapadaan lang. Kailan uli yan? Sa 11? Anong araw ba yung 11? 9, sa Lunes. Alas 10 ng umaga. Sa 11 is Wednesday. Film Center, marcha papuntang Senado. Tapos naman, smaller mobilization, mag-upa naman sila. Mag-overnight, mag-vigil yung mga kabataan. Sa harap ng Senado? Oo. Tapos kinabukasan, yan naman. Again, magmamarcha mula sa Film Center papunta sa Senado. Dalawang grupo yan sinasabi ni Teddy Casino, meron din sila mga plano. Ibang grupo pa yun. Oo. Iba pa yung impeachment movement, iba pa yung Tindig Pilipinas, at katulad ng sinabi ni Teddy, may ganun ding plano yung People's Impeachment Movement. Kung ano man yung mangyayari sa 11, kung sakaling pipilitin nilang in-nip in the bud yung impeachment process, yung pag-constitute as a trial court ng 19th Senate, maglulunsad sila ng People's Tribunal, People's Impeachment. Para doon ilahad yung mga... Doon ilalahad yung mga ebidensya. Ilalahad doon yung hawak na resibo o cheque ni Sani Trillanes dahil maganda sana kung mabuksan yung bank account ni Sara, ma-lift yung bank secrecy laws, medyo opisyal yung resibo. Opisyal yung cheque. Dito, kahit pa paano, hindi naman na itatago yan. So, ilabas na lang sa People's Tribunal, People's Impeachment Court. Dahil hindi gagawin ng mga senador yung kanilang constitutional mandate, yung commandment ng konstitusyon na gawin, ituloy yung impeachment, yung mamamayan na ang gagawa.
at ikikis-kis sa mukha nila yung kanilang kakulangan, yung kanilang katrayduran sa ating konstitusyon. Okay. Maraming salamat, Senador Edu. For Ay, joining us tonight. medyo nalulunok ko pa yung alikabok Kinain ko. Pinakain sa akin. Tsaka yung yung insecurity kay Francis Tolentino talagang Sobra. nandun pa no? Sobra. May axe to grind pala no? Insecurity. Insecure na nga ako kay Gadon, na-insecure pa ako kay Francis Tolentino. Talagang sobrang insecurity yun. Di mo lang nakikita sa mukha ko yung nagngingit-ngit. Security. Kitang-kita. Kitang-kita, di ba? Next time, Senator, ang gagawin natin habang nag-uusap tayo, ipapasok ko si Larry Gadon. Yan. Oh. Hindi, kaya ko yun. Huwag mo lang ipasok si Assassin. Ito na, talagang intimidating yun. Oo, napanood ko episode niya tungkol sa articles of impeachment. Grabe. Oo, pinanatan niya. Galit na galit. Ganda ng picture niya. Kita mo yung meme niya. Ganon. Di ba? Ganon. Hindi siya galit doon sa picture. Hindi. Ayokong asarin kasi baka samain ako Mahal ko yung kuko ko Tinawag ba niyang the worst Senate in history? Hindi pa. Hindi pa. Dapat na gawin. The worst Senate in history. Oo, hindi makapagsalita si Attorney Dan Gatmaitan Talagang umuusok sa galit si May mga kuko pa. Attorney Dan. Hindi naman siya yung target Kasama nga siya rin sa signatories ng kahit hindi siya target. Di ba yung dating? Yung dating nakaka-tense, di ba? Tayo nga pag inawi na yung daan, tabi tayo, di ba? Kahit hindi tayo pinapalatan. No. Ayun, kasama pa sa bahay yun. Ako medyo na-tense ako nung pinapanood ko. Sabi ko, kung ako yung senador, tapapanood ko tong si Assassin ngayon. Talaga magse-session ako ngayon din Di ba? Takot lang nun. Oo. Ayun, maimbitahan nga yun sa Lunes. Okay lang yan. Magkita tayo sa Saturday, Senator. Mag-episode tayo. Sige. Sige. See you, Senator. Magandang gabi. Hindi natin banat bago yung Jericho March na hindi Jericho March. Hindi siya Jericho March. Yung Jericho March kasi baka isipin ng iba pro-Israel daw. Kaya nga sinabi ko, Jericho March na hindi Jericho March. Although yung Jericho March, ginamit na yan ng ilang mga grupo nung panahon ni Gloria. At hindi naman big deal kung gamitin yan. Ginamit namin yan dati. Pero wala pa kasing Gaza nun. Okay, sige. Senator, magandang gabi. Thank you. Salamat. Magandang gabi. Ingat ka lagi. Thank you.